Amos Kapitulo 1. Magandang balita Biblia. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Amos, isang pastol na taga-Tiko. Ang mga bagay na tungkol sa Israel ay ipinahayag sa kanya ng Diyos 2 taon bago lumindol. Si Uzias noon ang hari ng Juda, at si Jeroboam namang anak ni Yoas ang hari ng Israel. Sinabi ni Amos, dumadagundong mula sa bundok ng Zion ang tinig ni Yahweh. Mula sa Jerusalem ang kanyang tinig ay naririnig. Natutuyo ang mga pastulan. Nalalanta pati ang mga damo sa bundok Carmel. Paghatol sa mga karatig bansa ng Israel. Sa Syria, ganito ang sabi ni Yahweh. Paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Damasco. Kaya sila'y paparusahan ko. Pinagmalupitan nila ang Gilead. Dinurog nila ito sa giikang bakal. Susunugin ko ang palasyo ni Hazael, at tutupukin ko ang mga tanggulan ni Ben-Hadad. Wawasakin ko ang pintuan ng lungsod ng Damasco. Pupuksain ko ang mga tagalibis ng Aven, pati ang may hawak ng setro sa Beth Eden. Ang mga taga-Syria naman ay dadalhing bihag sa Kir, sa Philistia. Ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Gaza, kaya sila'y paparusahan ko. Binihag nila ang isang bansa, at ipinagbili sa mga taga-Edem. Susunugin ko ang mga pader ng Gaza, tutupukin ko ang mga tanggulan doon. Aalisin ko ang mga pinuno ng Asdod, at ang may hawak ng setro sa Ashkelon. Hahanapin ko ang Ekron, at lilipulin ko ang mga Filisteo roon. Sa Tyro, ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Tyro, kaya sila'y paparusahan ko. Ipinagbili nila sa Edem ang libo-libo nilang bihag. Sinisira nila ang kasunduan ng pagkakapatiran. Susunugin ko ang mga pader ng Tyro. Tutupukin ko ang mga palasyo roon. Sa Edem, ganito ang sabi ni Yahweh. Paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Edem. Kaya sila'y paparusahan ko. Hinabol nila ng tag ang mga kapatid nilang Israelita, at hindi sila naawa kahit bahagya. Hindi naglubag ang kanilang puot kailanman. Susunugin ko ang Teman. Tutupukin ko naman ang mga tanggulan sa Basra, sa Aman. Ganito ang sabi ni Yahweh. Paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Aman. Kaya sila'y paparusahan ko. Sa labis nilang kasakiman sa lupain. Nilaslas nila ang tiyan ng mga buntis sa Gilead. Susunugin ko ang mga pader sa Raba. Tutupukin ko ang mga tanggulan doon. Magsisigawan sila sa panahon ng labanan. Mag-aalimpuyo ang labanan tulad ng isang bagyo. Mabibihag ang kanilang hari, gayon din ang kanyang mga tauhan. Amos Kapitulo 2. Sa Moab, ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Moab, kaya sila'y paparusahan ko. Sinunog nila at pinulbos ang mga buto ng hari ng Edem. Susunugin ko ang lupain ng Moab, tutupukin ko ang mga tanggulan sa Keriet. Masasawi ang mga taga-Moab sa gitna ng ingay ng labanan, sa sigawan ng mga kawal at tunog ng mga trompeta. Papatayin ko ang hari ng Moab, gayon din ang mga pinuno sa lupaing iyon. Sa Juda, ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Juda, kaya sila'y paparusahan ko. Hinamak nila ang aking mga katuruan, nilabag nila ang aking mga kautusan. Iniligaw sila ng mga Diyos-Diyos-ang, pinaglingkuran ng kanilang mga ninuno. Susunugin ko ang Juda, tutupukin ko ang mga tanggulan ng Jerusalem, ang paghatol sa Israel. Ganito ang sabi ni Yahweh, paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Israel, kaya sila'y paparusahan ko. Dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga matutuwid, at ibinentang alipin sa halagang 1 pares ng sandalyas ang mga taong hindi makabayad ng utang. Niyuyurakan nila ang mga ipinagtutulakan nila ang mahihirap, nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaeng alipin, kaya't nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Ginagamit nilang higaon sa tabi ng alinmang altar, ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos, sila'y nag-iinuman, ng alak na binili sa salaping ninakaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga amo-aryo, na kasintangkad ng mga punong cedar at kasantigas ng punong ensina. Pinuksa kong lahat ang mga ito alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon, at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga amo-aryo. Itinalaga kong propeta ang ilan sa inyong mga anak, ginawa kong nasa aryo ang iba ninyong kabataan. Mga taga-Israel, hindi ba totoo ang aking sinasabi?
Ngunit pinainom ninyo ng alak ang mga Nazaaryo, at pinagbawalang mang-aral ang mga propeta. Kaya ngayoy pababagsakin ko kayo sa lupa, gaya ng kariton na di makausad sa bigat ng dala. Maging ang matutuling tumakbo ay di makakatakas. Manghihina pati na ang malalakas, maging ang magigiting ay di rin makakaligtas. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makakaligtas ang matutuling tumakbo, di rin makakatakas ang mga nakakabayo. Sa araw na iyon ay magsisitakas, maging ang pinakamatatapang. Amos Kapitulo 3. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ni Yahweh laban sa inyo na inilabas niya mula sa Ehipto, sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't kayo'y aking paparusahan, dahil sa inyong mga kasalanan. Ang gawain ng propeta, maaari bang magsama sa paglalakbay, ang 2 taong hindi nagkakasundo? Umuungal ba ang leon sa kagubatan? Kung wala siyang mabibiktima, umaatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib? Kung wala siyang nahuling anuman, mabibitag ba ang isang ibon? Kung hindi pinainan, iigkas ba ang bitag? Kung ito'y walang huli, kapag ang mga trumpet ay humudyat sa lungsod, hindi ba't manginginig sa takot ang mga tao? Kapag may sakunang dumating sa lungsod, hindi ba si Yahweh ang may gawa niyon? Tunay na ang Panginoong Yahweh ay di kumikilos, kung hindi pa ipinababatid sa mga lingkod niyang propeta. Kapag umungal ang leon, sino ang hindi matatakot? Kapag nagsalita ang Panginoong Yahweh, sinong hindi magpapahayag? Ang hatol sa Samaria, ipahayag mo sa mga nakatira sa mga tanggulan ng Asdod, at sa mga tanggulan ng Ehipto, magtipon kayo sa mga bundok ng Samaria, tingnan ninyo ang malaking kaguluhan doon, maging ang nagaganap na pang-aapi sa lungsod, hindi na nila alam ang paggawa ng mabuti, sabi ni Yahweh. Ang mga bahay nila ay punong-puno ng mga bagay na kinamkam sa pamamagitan ng karahasan at pagpatay. Kaya't lulusubin sila ng isang kaaway, wawasakin ang kanilang mga tanggulan, hahalughugin ang kanilang mga tahanan. Sabi pa ni Yahweh, kung paanong walang mail iligtas ang isang pastol sa tupang sinayla ng isang leon, liban sa 2 paa at 1 tainga. Iilan din ang ililigtas ng Diyos sa mga Israelitang nakatira ngayon sa Samaria at nakahiga sa mag-agarang Higon. Pakinggan ninyong mabuti ito at babalaan ang mga anak ni Jacob. Sabi ng Panginoong Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na parusahan ko ang mga taga-Israel dahil sa kanilang mga kasalanan, wawasakin ko ang mga altar sa Bethel, at malalaglag sa lupa ang mga iyon. Wawasakin ko ang mga bahay na pantaglamig at pantag-araw. Guguho ang mga bahay na yari sa Gereng. Ang malalaking bahay ay wawasaking lahat. Amos Kapitulo 4. Pakinggan ninyo ito, mga babae sa Samaria na naglalakihang gaya ng mga baka ng Bashan, na nang-aapi sa mahihina, nangingikil sa mahihirap, at nag-uutos sa inyong mga asawa upang dalhan kayo ng inumin. Ang Panginoong Yahweh ay banal, at kanyang ipinangako, darating ang araw na kayo'y huhulihin ng pamingwit. Bawat isa sa inyo'y matutulad sa isdang na bingwit. Ilalabas kayo sa siwang ng pader, at kayo'y itatapon sa Harman, ang pagmamatigas ng Israel. Mga mamamayan ng Israel, sabi ng Panginoong Yahweh, pumunta kayo sa Bethel at do'y gumawa ng kasalanan. Pumunta rin kayo sa Gilgal at dagdagan pa ang inyong mga kasalanan. Magdala kayo ng mga hayop na ihahandog tuwing umaga, magdala kayo ng 10 bahagi tuwing 3 araw. Maghandog kayo ng tinapay bilang pasasalamat, ipagyabang ninyo ang inyong mga kusang loob na handog. Sapagkat ito ang gustong-gusto ninyong gawin. Ginutong ko kayo sa bawat lungsod, walang tinapay na makain sa bawat bayan, gayon may hindi kayo nanambalik sa akin. Hindi ko rin pinapatak ang ulan, na kailangan ng inyong halaman. Nagpaulan ako sa isang lungsod ngunit sa iba'y hindi. Dinilig ko ang isang bukirin ngunit ang iba'y hinayaang matuyo. Kaya't naghanap ang mga tao mula sa 2 o 3 lungsod ng tubig sa karatig lungsod ngunit di rin napatid ang kanilang uhaw. Gayunman, hindi pa rin kayo nanambalik sa akin. Sinira ko ang inyong pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin at amag. Kinain ng mga balang ang inyong mga halaman, pati ang mga puno ng ubas, igos at olibo. Gayon may hindi pa rin kayo nanambalik sa akin. Pinadalhan ko kayo ng salot tulad ng aking ginawa sa Ehipto. Pinatay ko sa digmaan ang inyong kabinataan. Inagaw ko ang inyong mga kabayo.
Bumaho ang inyong mga kampo dahil sa mga nabubulok na bangkay, halos hindi kayo makahinga, subalit hindi pa rin kayo nanambalik sa akin. Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng Sodoma at Gomorra. Kayo'y parang nagbabagang kahoy na inagaw sa apoy, ngunit ayaw pa rin ninyong manumbalik sa akin, sabi ni Yahweh. Mga taga-Israel, gagawin ko ito sa inyo, kaya humanda kayong humarap sa inyong Diyos, siya ang lumikha ng mga bundok at ng hangin, at ang nagpapahayag sa mga tao ng kanyang kaisipan. Ginagawa niyang gabi ang araw, siya ang naghahari sa buong sanlibutan. Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang kanyang pangalan. Amos Kapitulo 5, Panawagan upang magsisi. Mga taga-Israel, pakinggan ninyo ang panaghoy kong ito tungkol sa inyo. Nabuwal ang Israel at di na makakabangon. Nakahandusay siya at sa kanya'y walang tumutulong. Sinabi ng Panginoong Yahweh, sa 1,000 kawal na inatasan ng isang lungsod, 100 ang makakabalik, sa 100 namang inatasan ng isa pang lungsod, ang makakabalik ay 10 na lamang. Ito pa ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel, lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Huwag kayong pumunta sa Bethel upang humingi ng tulong. Huwag kayong pumunta doon sa Beersheba, sapagkat ang mga taga-Gilgal ay tiyak na mabibihag, at ang Bethel ay mawawalang kabuluhan. Lumapit kayo kay Yahweh at kayo'y mabubuhay. Kung hindi, babab siyang parang apoy sa mga anak ni Jose, susunugin ang Bethel at walang makakasugpo sa apoy na ito. Kahabag-habag kayo na nagkakit ng katarungan, at yumuyurak sa karapatan ng mga tao. Nilikha ni Yahweh ang Pleiades at ang Orion. Itinatakda niya ang araw at ang gabi. Tinipon niya ang tubig mula sa karagatan, upang muling ibuhos sa sangkalupaan. Yahweh ang kanyang pangalan. Winawasak niya ang mga kuta at dinudurog ang mga tanggulan. Namumuhi kayo sa naninindigan sa katarungan, at hinahamak ang nagsasabi ng katotohanan. Ginigipit ninyo ang mahihirap, at hinuhuthot ang kanilang ani. Kaya't hindi ninyo matitirhan ang bahay na batong inyong itinayo, ni malalasap man lang ang alak mula sa malalawak ninyong ubasan. Alam ko kung gaano karami ang inyong ginawang kasamaan, at kung gaano kabigat ang inyong mga kasalanan. Kayo'y humihingi ng suhol sa mga taong matuwid, at ipinagkakait ninyo sa mga mahihirap ang katarungan. Naghahari ang kasamaan sa panahong ito, kaya't kung ika'y matalino, mananahimik ka na lang. Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sa iyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulad ng sinasabi mo. Kamuhian mo ang masama, ibigin ang mabuti. Peralin mo sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakaling kahabagan ni Yahweh, ang matitirang buhay sa lahi ni Jose. Kaya't sinasabi ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon, maririnig sa mga lansangan ang mga pagtangis, at ang mga paghihinagpis sa mga liwasan. Pati ang mga magsasaka ay makikidalamhati, kasama ng mga bayarang tagaiyak. May mga pagtangis sa bawat ubasan, sapagkat darating na ako sa inyong kalagitnaan. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Bakit ninyo hinihintay ang araw na iyon? Iyon ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. Para kayong umiwas sa leon ngunit oso ang nasagupa, o kaya'y gaya ng isang taong umuwi sa bahay, ngunit pagsandal sa dingding ay tinuklo ng ahas. Magiging pasaikip na kadiliman at hindi kaliwanagan ang araw ni Yahweh, araw na napakalungkot at napakadilim. Namumuhi ako sa inyong mga handaan, hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na sinusunog, handog na mga pagkaing butil at mga hayop na pinataba. Kahit na ang mga iyon ay handog pangkapayapaan, hindi ko pa rin papansinin. Tigilan na ninyo ang maiingay na awitan. Ayoko nang marinig ang inyong mga alpa. Sa halip ay padaluyin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog. Gayon din ang katwiran tulad ng isang di natutuyong batis. Sa loob ng 40 taong pamamalagi ninyo sa ilang, o Israel, nagdala ba kayo sa akin ng mga handog na sinusunog at ng mga handog ng pasasalamat? Buhatin na ninyo ang rebulto ni Socket na inyong hari at ni Kaiwan, ang Diyos na bituin, ang mga imahe na inyong ginawa. Dahil dito'y itatapon ko kayo sa kabila pa ng Damasco, sabi ni Yahweh, na ang pangalan ay Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Amos Kapitulo 6, ang pagkawasak ng Israel. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Zion, at kayong naninirahang matiwasay sa bundok ng Samaria. Kayo na kinikilala sa Israel, ang bansang pinili at nilalapitan ng mga nangangailangan. Tingnan ninyo ang lunsod ng Kalni, puntahan ninyo ang tanyag na lunsod ng Hamet, at ang Gat na lunsod ng mga Filisteo. Nakakahigit ba sila kaysa Juda at Israel? Mas malaki ba ang lupaing sakop nila kaysa inyo? Gusto ninyong ipagpaliban ang araw ng inyong kapahamakan. Ngunit sa ginagawa ninyo'y lalong nalalapit ang araw ng karahasan. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa mag-agarang kama na yari sa gereng, at nagpapahinga sa malalapad na himlayan, habang nagpapakabusog sa mga piling tupa at pinatabang guya. Lumilikha pa kayo ng mga walang kabuluhang awitin sa saliw ng alpa. Tulad ni David, gumagawa kayo ng mga instrumento para sa inyong musika. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak, at mamahaling pabango ang ipinapahid sa katawan. Ngunit hindi kayo nagdadalamhati sa pagkawasak ng Israel. Kaya nga't kayo ang unang magiging bihag. Matitigil na ang inyong mga handaan at pagdiriwang. Mariing ipinahayag ng Panginoong Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, namumuhi ako sa labis na kapalaluan ng Israel. Hindi ako nalulugod sa kanilang mga tanggulan. Ibibigay ko sa kaaway ang buong lungsod at ang lahat ng bagay na naroon. Kung sa 10 lalaki ang natira sa isang pamilya, silang lahat ay mamamatay. Kapag dumating ang kamag-anak ng mga namatay upang ilabas at sunugin ang mga bangkay, magtatanong siya sa sinumang nagtatago sa bahay kung mayroon pa siyang ibang kasama. Kung ang sagot ay, wala, sasabihin nito, tumahimik ka. Ingatan nating huwag mabanggit man lang ang pangalan ni Yahweh. Kapag siya ang nag-utos, magkakadurog-durog ang mga bahay, malaki man o maliit. Tumatakbo ba sa batuhan ang mga kabayo? Naipang-aararo ba sa dagat ang mga baka? Hindi nga, ngunit ginawa ninyong lason ang katarungan, at pinalitaw na mali ang tama. Tuwang-tuwa kayo nang masakop ninyo ang bayan ng Lodabar. Sabi ninyo, tayo'y malakas at nakaya nating sakupin ang Karnaim. Ngunit ito ang sagot ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Susugwin ko ang isang bansa laban sa inyo, mga taga-Israel. Kayo'y pahihirapan buhat sa pasong Hamet sa Hilaga, hanggang sa batis ng Araba sa Timog. Amos Kapitulo 7, ang mga balang sa pangitain. Ito ang pangitaing ipinakita sa akin ng Panginoong Yahweh, nagpakawala siya ng maraming balang pagkatapos nagapasin ang bahagi ng ani na para sa hari, at habang nagsisimulang tumubo ang pananim. Nakita kong sinimo ng mga balang ang lahat ng halaman sa lupain. At nasabi ko, Panginoong Yahweh, patawarin mo po ang iyong bayan. Paano pa sila mabubuhay? Sila'y maliliit at mahihina. Nagbago ang isip ni Yahweh at sinabi niya, sige, hindi na mangyayari ang iyong nakita, ang apoy sa pangitain. Ito ang sumunod na ipinakita sa akin ng Panginoong Yahweh, handa na siya upang parusahan ang mga tao sa pamamagitan ng apoy. Ang tubig sa kalaliman ng lupa ay tinuyo ng apoy at ngayoy nasusunog na ang lupain. Kaya't ako'y nakiusap, Panginoong Yahweh, maawa po kayo sa kanila. Sila'y mahihina't maliliit, baka hindi sila makatagal. Nagbago ang isip ni Yahweh at ang sabi, hindi ko na rin ito hahayaang mangyari. Ang hulog sa pangitain. Ito pa ang ipinakita niya sa akin, siya'y nakatayo sa tabi ng pader na ginamitan ng hulog. Nakita kong hawak niya ang hulog. Tinanong ako ni Yahweh, Amos, ano ang nakikita mo? Isang hulog po, sagot ko. At sinabi niya, sa pamamagitan ng hulog na ito, ipapakita ko ang pagkakamali ng aking bayang Israel. Hindi na magbabago pa ang pasya ko, paparusahan ko sila. Mawawasak ang mga altar ng mga salinlahi ni Isaac. Mawawasak ang mga banal na dako ng Israel. Sa pamamagitan ng Tabak, pupuksain ko ang sambahayan ni Jeroboam, si Amos at si Amazias. Si Amazias na pari sa Bethel ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. Kasama ng mga tao, si Amos ay may balak na masama laban sa inyo, sabi niya. Dahil sa mga sinasabi niya ay nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang, mamamatay si Jeroboam sa digmaan, at ang Israel ay dadalhing bihag, sa isang malayong lupain. Pagkatapos, kinarap naman ni Amazias si Amos at sinabi, tama na iyan, propeta. Magbalik ka na sa Juda, doon ka mang-aral. Hayaan mong sila ang magbayad sa iyo.
huwag ka nang mang-aral dito sa Bethel. Narito ang templo ng kaharian at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta na nangangaral at hindi rin nagsanay na maging isang propeta upang bayaran. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga puno ng sikamoro. Ngunit inalis ako ni Yahweh sa gawaing iyon at inutusang magpahayag sa mga taga-Israel para kay Yahweh. Kaya pakinggan ninyo ang sinasabi ni Yahweh. Sinabi ninyo, huwag kang mang-aral laban sa Israel, at huwag kang mang-aral laban sa sambahayan ni Isaac. Sinasabi ni Yahweh, ang asawa mo'y magiging babaeng bayaran, at masasawi naman sa digmaan ang iyong mga anak. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay. Sa isang bayang hindi kumikilala kay Yahweh, ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa isang malayong lupain. Amos Kapitulo 8. Ang pangitain tungkol sa isang basket ng prutas. Ipinakita naman sa akin ng Panginoong Yahweh ang isang basket ng prutas. Sinabi niya, Amos, ano ang nakikita mo? Isa pong basket ng prutas, sagot ko. At sinabi sa akin ni Yahweh, dumating na ang wakas ng Israel. Ang pagpaparusa sa kanila'y di ko na maipagpapaliban pa. At sa araw na iyon, malulungkot na awitin ang maririnig sa palasyo. May mga bangkay na naghambalang sa labas, at maghahari ang katahimikan, ang kapahamakan ng Israel. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa mga nangangailangan, at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pagdiriwang. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para maipagbili namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng madayang takalan, at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Bibilhin namin upang maging alipin ang mga mahihirap sa halagang isang pilak, at ang mga nangangailangan ay sa halagang katumbas ng isang pares na sandalyas. At ipagbibili namin ang aipa ng trigo. Sumumpa si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na mapapatawad ang masasama nilang gawa. Magkakaroon ng lindol sa lupa at mananangis ang bawat isa. Mayayanig ang buong bayan, tataas babab ito na tulad ng ilog Nilo. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoong Yahweh, lulubog ang araw sa katanghaliang tapat, at magdidilim sa buong maghapon. Ang iyong kapistahan ay gagawin kong araw ng kapighatian, at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panaghoy. Pipilitin ko kayong magsuot ng panluksa, at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na iyon ay magiging mapait hanggang sa wakas, sinabi ng Panginoong Yahweh. Darating din ang araw na papairalin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila ngunit hindi sa pagkain, mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Mula sa hilaga papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hahanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit iyon ay hindi nila matatagpuan. Dahil sa matinding pagkauhaw na ito, mawawalan ng malay tao ang magagandang dalaga at ang malalakas na binata. Ang mga sumusumpa sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan sa Samaria, ang mga nagsasabing, sa ngalan ng Diyos ng Dan, at sa ngalan ng Diyos ng Beersheba, sila'y mabubuwal at hindi na makakabangon pa. Amos Kapitulo 9. Ang mga hatol ng Panginoon. Nakita kong nakatayo sa may altar ang Panginoon. At siya'y nag-utos ng ganito, bayuhin mo ang mga haligi ng templo hanggang sa moga ang buong pundasyon, at ihampas ito sa ulo ng mga tao. Ang mga nalabi ay masasawi sa digmaan, walang sino mang makakatakas, isa may walang makakaligtas, hamukay man sila patungo sa daigdig ng mga patay, aabutan ko pa rin sila. Umakyat man sila sa langit, hihilahin ko silang pababa mula roon. Kung magtago man sila sa bundok ng Carmel, tutugisin ko sila at huhulihin. Magtago man sila sa kalaliman ng dagat, uutusan ko ang dambuhala sa dagat upang sila'y lamunin. Kung bihagin man sila ng kanilang kaaway, iuutos kong sila'y patayin sa pamamagitan ng tibak. Ipinasya ko ng puksain sila at hindi tulungan. Si Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, siya na humipo sa lupa at iyon ay natutunaw, at ang lahat ng naroon ay nagdadalamhati. Dahil dito'y ang buong lupain ay tumataas gaya ng ilog Nilo, at bumababa gaya ng ilog sa Ehipto.
Siya na gumagawa ng mga silid doon sa kalangitan, at naglalagay ng pundasyon nito sa ibabaw ng lupa. Inipon niya ang tubig sa dagat, at ibinubuhos iyon sa lupa. Yahweh ang kanyang pangalan. Sinasabi ni Yahweh, para sa akin, kayong mga taga-Israel, ay kapantay lang ng mga taga-Ethiopia. Hinango ko ang Israel mula sa Ehipto. Iniahon ko ang mga Filisteo sa Kaftor at ang mga taga-Syria mula sa Kir. Ako ang Panginoong Yahweh na nagmamasid sa makasalanang kaharian ng Israel. Lilipulin ko sila sa balat ng lupa, ngunit di ko lubusang pupuksain ang lahi ni Jacob. Iuutos kong ligligin ang bayan ng Israel kasama ng lahat ng bansa, tulad ng pag-alog sa Salon, ngunit walang butil na babagsak sa lupa. Ang mga makasalanan sa aking bayan ay masasawi sa digmaan. Lahat ng nagsasabing, hindi ipahihintulot ng Diyos na tayo'y mapahamak, manunumbalik ang Israel. Sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David, at aayusin kong muli ang mga nasirang dako. Ibabalik ang mga guho, itatayo kong muli iyon, kagaya noong una. Sa gayon ay sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom, at ang lahat ng bansang dati ay aking pag-aari. Sabi ni Yahweh na siyang gagawa ng mga bagay na ito. Sinabi rin ni Yahweh, darating ang panahon. Mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas, at maghahasik na ng binhi ng ubas ang magsasaka habang gumagawa pa ng alak ang mag-aalak. Dadaloy sa mga bundok ang bagong alak, at masaganang agaw sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at sila'y iinom ng alak. Magtatanim silang muli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko ang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila, at hindi na sila maaalis pang muli roon. Si Yahweh na inyong Diyos ang nagsasalita.